Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-4 ng Pebrero, ay nagmula kay San Marcos, Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 6. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniniwala sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ang kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay nagmula kay Brother Christian Costuna ng Hand of the Sower Catholic Community. Magmahal kahit nasasaktan. Marami sa atin ay tinatawag na taong simbahan dahil tayo ay naglilingkod linggo-linggo o di kaya nagsisimba ng higit isang beses kada linggo. Ngunit may mga pagkakataong may mga taong nakakakilala sa atin na alam ang ating family background. Saan tayo nanggaling o alam ang ating madilim na nakaraan. Kung mayroon man at dahil dito, hindi nila tayo pinaniniwalaan at kanilang tinatakwil. Minsan nga, napapaisip ako, ang dapat lang bang maging taong makadiyos ay yung walang bahid ng kasalanan? Siguro, ni isang tao sa mundong ito ay walang karapat-dapat kung ganun tayo mag-isip. Katulad ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ngayon, siya ay nakaranas rin ng pagtatakwil hindi lamang sa mga taong nakakakilala sa Kanya, kung hindi mismo sa sarili niyang bayang Nazareth, na kinalakihan niya. Ngunit kapag ganoon ang ipinakita ng kanyang mga kababayan, hindi siya tumigil sa kanyang misyon sa pagpapagaling sa kanila. Malungkot at masakit man para sa ating mga naglilingkod sa Diyos, ang makaranas sa tayo ay itakwil, maliitin o pagtawanan dahil sa pagiging makadiyos natin. Pairalin pa rin natin ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Gumawa pa rin tayo ng mabuti sa higit ng ating makakaya dahil ito ang gusto ni Jesus. Katulad ng pagpapatuloy niya ng pagpapagaling sa mga kababayang tumanggap sa Kanya, patuloy nating ipalaganap ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa mga taong nakapalibot sa atin, lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, turuan mo po akong magmahal araw-araw kahit nasasaktan na. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.